And for today's video ay magluluto ako ng chicken curry. This is an Indian recipe na talaga namang pati mga Filipino ay napaibig na rin. This is also a restaurant recipe. Kaya tara, simulan na natin agad. Sisimulan ko sa ingredients. Bawang at sibuyas for sauteing. Gagamit din ako dito ng red and green bell peppers. And then, patatas. Kahit anong slice ay pwede. Pwedeng pa-square, pahaba, pa-triangle, o kahit ano maibigan nyo. Go! At gagamit din ako dito ng carrots. At syempre dahil chicken curry ang ating recipe, gagamit ako dito ng curry powder. Hindi magiging chicken curry ang recipe without this ingredient. And then, ito naman ay turmeric. 1 teaspoon lang yan. Pangdagdag nutrient sa ating recipe. And then, coconut milk or gata. Hatok sa waray, hatok ini, hatok. At syempre, ang ating main ingredient, manok. Gagamit ako dito ng pakpak. Kahit anong part ng manok, basta manok. Kung hindi manok, hindi chicken curry. Gagamit din tayo dito ng asin. Ayun, yung may kutsarang kulay red, asin yun. At saka yung nasa pichil, tubig yun. Pero yung mantika, hindi ko na isinali, pampahaba lang ng video yun. Pero ang totoo, nakalimutan ko. O siya, sige na, tara, magsimula na tayo magluto. Buksan natin ang stove. Tapos, maglagay na tayo ng mantika. Gagamit ako dito ng olive oil. Pero kahit ano namang mantika, go lang. Bakit kaya ganun, no? Yung cooking oil nasa isang tabi lang. Parang hindi pantay yung lagayan. Anyway, ang una kong gagawin dito ay ipiprito ko muna ang aking patatas. Siyempre, kapag mainit na yung cooking oil, isasabay ko na rin prituhin dito ang aking carrot. Ipa-brown ko lang ang magkabila neto. Dati, kapag nagluluto ako nitong chicken curry, hindi ko piniprito tong dalawang ingredients. Pero nung nasubukan kong iprito at natikman ko, ay mas masarap pala. Palagi ko na tong ginagawa. Dati, lagi ko lang ginigisa yan. Kung kaya naman, ngayon, this is a chicken curry recipe with a twist. Charot! Arte, no? Sabi ng isang nanonood dyan, napaka-arte naman neto, ayoko na nga manood. Oy, joke lang yun. Ang init sa kamay, ramdam ko sa kamay ko, ang init itong ginagawa ko. Natural, nagluluto eh. Ayaw mong mainitan, wag magluto. Nako po, rude. O siya, okay na to, hahanguin ko na ito. I-fast forward ko na ang paghahango para hindi kayo maboring dyan. Ngayon naman ay igigisa ko na ang bawang at saka sibuyas. Huwag kayong mag-worry dyan sa dami ng mantika, babawasan ko yan mamaya. Kung gusto ninyong maging garlicky yung lasa ng inyong niluluto, unahin nyo ang bawang. Pero watch out kasi mabilis masunog ang bawang. Huwag nyong patagalin, isunod nyo kagad ang sibuyas. Ngayon, ilalagay ko na ang manok. Gigisa ko lang ng mabuti itong manok. Hahayaan ko siyang maprito siya sa sarili niyang mantika para mas malinamnam, mas flavorful, mas masarap. At eto na yon, ito yung hinihintay kong ma-achieve, yung parang naprito na siya sa kanyang sariling mantika. Pagka ganito ang itsura na ng manok, mas malinamnam yan kainin. Dahil kapag ganito, parang napiprito na, nalalak yung flavor niya sa loob. At ngayon, babawasan ko na yung mantika. Sa pagluluto, kailangan maging matyaga tayo para masarap ang kalalabasan. Ngayon ay ilalagay ko na ang ating gata. Fresh gata po ito, pero kung wala kayong fresh na gata, pwede yung nasa lata. Pakukuluan ko muna ito ng mga 10 to 15 minutes. Tapos maglalagay din ako dito ng kaunting tubig. And then, tatakpan ko muna ito, babalikan ko kayo.
Ngayon, may mga 15 minutes na itong kumukulo. Ilalagay ko na ang ibang ingredients. Ngayon ay ilalagay ko na ang asin. Tinatansya ko lang ito base sa aking panlasa. No exact measurement. At ngayon, ilalagay ko na ang curry powder. Hindi ko to uubusin, baka masobrahan. Tinatansya ko rin. Ganito ako pag nagluluto, tinatansya-tansya ko lang. Ilalagay ko na rin ang turmeric powder. Haluin lang natin itong mabuti. Make sure lang na mabiblend talaga lahat ng ating ingredients. At syempre, kailangan natin itong tikman para malaman natin kung ano ang lasa at nang mai-adjust natin ito. Para sa akin, perfect na ang lasa nito. Ibabalik ko na dito ang patatas at carrots na prinito ko kanina. Haluin lang natin ito. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang aking last ingredients, bell peppers. O, diba? Ang ganda ng kulay. Mas nakakatakam kainin. Hahaluin ko lang ito mabuti at tatakipan ko ito siguro mga 1 minuto na lang. At eto na nga. Ready na to. I-off ko na ang stove at ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At ito na po ang ating chicken curry. Thank you so much po sa pagsama po ninyo muli sa akin today. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Please don't forget to subscribe. I love you all and God bless po sa ating lahat.